Ngayon, pagsaluhan natin ang salita ng Diyos sa paksang ang bagong tipan na nakaukit sa ating mga puso. Napakaiksi ng ating buhay. Hindi ko iyon naunawaan noong ako ay nasa 30s o 40s. Pero habang lumilipas ang taon at tumatanda ako, mas higit kong nararamdaman na napakaiksi ng buhay. Dahil maiksi ang buhay natin, dapat nating madama at maunawaan kung gaano kahalaga ang kaligtasan ng Diyos. Dati tayong mga anghel na nanirahan sa langit. Gayunman, nagkasala tayo sa langit at pinatapon pababa sa makalupang mundong ito. At namumuhay tayo pansamantala bilang mga dayuhan sa lungsod kanlungan. Ito ang katotohanan ng buhay natin. Kung patuloy tayong mamumuhay bilang ang mga nagkasala sa langit at pinalayas, hindi mapipigilan na maging malungkot at miserable ang buhay natin. Patungkol sa bagay na ito, sinasabi ng Biblia, kung patuloy kayong mamumuhay gaya ngayon, papasok kayo sa nag-aapoy na pugon at parurusahan magpakailanman. Kaya dumating si Kristo sa lupang ito. Dumating ang Diyos sa lupa bilang tao para tubusin tayo mula sa impyerno, ang nag-aapoy na pugon, kung saan tayo parurusahan magpakailanman, hindi ba? Dumating siya at pinakita sa atin ang daan para ibalik ang mundo ng mga anghel kung saan tayo namuhay sa nakalipas. Tanging pag nabuhay tayo ayon sa mga katuruan ng Diyos, magkakaroon tayo ng pagkakataon para ibalik ang kaharian ng langit. Hindi ganoon kahaba ang buhay na ibinigay sa atin. Wala tayong oras na dapat sayangin sa maiksing buhay natin. Dapat nating mahanap ang katotohanan na binigay sa atin ng Diyos at matapat itong sundin. At hindi lang natin dapat sarilinin ang katotohanan ito, kundi ipaalam ito sa lahat ng tao para maligtas din sila. Ngayon, aralin natin ang bagong tipan na pinaalam sa atin ng Diyos. Tingnan natin ang 2 Timothy chapter 3. Chapter 3 verse 12. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa ano? Tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sinasabi nito na tinuturuan tayo ng Biblia tungo sa kaligtasan. Verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Mga kaawa-awang nilalang tayo na walang pagpipilian kundi pumunta sa impyerno. Gayunman, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang mga salita ng buhay, ang Biblia, para iligtas tayo mula sa impyerno. Isang espesyal na regalo ang Biblia. Ngayon sa Matthew chapter 7, tingnan natin kung anong uri ng mga katuruan ng Diyos ang naroon na nag-aakay sa atin tungo sa langit. Tingnan natin ang Matthew chapter 7. Chapter 7 verse 21. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Pag sinusunod natin ang kalooban ng Ama, kalooban ng Diyos, makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Napakaiksi ng buhay natin.
Kaya ang kaligtasan na binigay ng Diyos ay napakahalaga. Gaya ng sinabi ng Diyos dito, dapat gawin ng lahat ng sangkatauhan ang kalooban ng Diyos at tumungo sa kaligtasan para ang mga katuruan na binigay sa atin ng Diyos sa pagpunta dito sa lupa ay hindi mabaliwala. Hindi ba? Ito ang kalooban ng Diyos, ang kalooban ni Kristo na dumating dito sa lupa. Itinakda ng Diyos ang alituntunin ng kaligtasan, ang batas ng kaligtasan, at tinatawag natin itong batas ng Diyos. Walang makakakuha ng kaligtasan nang hindi sinusunod ang batas ng Diyos. Kaya binigay sa atin ng Diyos ang Biblia at pinakita sa atin ang daan para sundin ang batas niya sa Biblia. Ngayon, hanapin natin ang daang iyon ng sama-sama. Pumunta tayo sa Romans chapter 8. Chapter 8, verse 1. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Dito, makikita nyo ang kautusan ng Espiritu. Sino ang Espiritu ayon sa Trinity? Ang Diyos Ama, tama? Kung gayon, ang kautusan ng Espiritu ay ang batas ng Diyos. Nakatali tayo sa kasalanan at kamatayan, pero pinalaya tayo ng kautusan ng Diyos. Kung gayon, gaano kahalaga ang kautusan ng Diyos? Hindi binigay sa atin ng Diyos ang batas niya nang walang dahilan. Pero gawin ang ano mula sa kasalanan at kamatayan para palayain tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Binigay sa atin ng Diyos ang batas, ang kautusan ng Espiritu na kautusan ng Diyos. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin sa kautusan ng Diyos? Dapat natin itong ipangilin, gawin at sundin. Tama? Tingnan natin kung ano ang prinopesya ng Biblia tungkol sa kautusan at unawain ang katotohanan na ang batas na dapat nating sundin ngayon ay ang kautusan ng bagong tipan. Verse 31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y ano? Ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Sinabi ng Diyos na gagawa siya ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda pagdating ng panahon. Magpatuloy tayo sa verse 32. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipan na kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Ano ang aking kautusan na binanggit sa verse 31? Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Verse 34. At hindi natuturuan ng bawat isa sa kanila ang kanyang kapwa at ng bawat tao ang kanyang kapatid na magsasabi, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakahamak sa kanila hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa, sabi ng Panginoon. Prinopesya ng Diyos na palalayain niya tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan at ililigtas tayo sa pamamagitan ng batas ng bagong tipan. At sa verse 34, nasusulat na hindi na niya aalalahanin pa ang mga sala ng sangkatauhan. Para dito, anong uri ng tipan ang dapat nating sundin? Pag sumusunod at nananatili tayo sa batas ng bagong tipan, patatawarin ng Diyos ang lahat ng kasalanan at pagsuway na ginawa natin sa langit. Lahat ng sala natin na naging sanhi ng pagpunta natin sa lupa sa anyong tao.
Dahil ang batas na ito ay ang kautusan ng bagong tipan. Paulit-ulit na sinabi ng Diyos na dapat nating sundin ang kautusan ng bagong tipan, hindi ba? Kung gayon, saan ilalagay ng Diyos ang kautusang ito? Ano ang gagawin ng Diyos tungkol sa batas niya? Sinabi niya na ilalagay niya ang mga kautusan niya sa kalooban ng mga nangingilin ng bagong tipan at isusulat din niya sa kanilang mga puso. Sinasabi ng Biblia na ang kautusang ito ay hindi nasusulat sa mga tapyas ng bato, kundi sa ating mga puso. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 3 verse 3. Ipinapakita ninyo na kayo'y sulat ni Kristo na iniingatan namin, isinulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao. Gayon ang pagtitiwalang taglay namin sa pamamagitan ni Kristo tungo sa Diyos. Hindi sa kami ay may kakayahan mula sa aming sarili upang angkinin ang anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan ay mula sa Diyos, na ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng Espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nakaukit sa mga bato ay may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatiang iyon ay lumilipas. Paanong ang pangangasiwa ng Espiritu ay hindi lalong magkakaroon ng kaluwalhatian? Sapagkat kung ang pangangasiwa ng kahatulan ay may kaluwalhatian, ang pangangasiwa ng katuwiran ay lalong may higit na kaluwalhatian. Tunay na sa ganitong kalagayan, ang dating may kaluwalhatian ay nawala ng kanyang kaluwalhatian dahil sa kaluwalhatiang nakahihigit dito. Sapagkat kung ang bagay na lumilipas ay may kaluwalhatian, ang nananatili ay may higit pang kaluwalhatian. Dito, ipinapaliwanag ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan. Sinabi ng Diyos na ang bagong tipan ay hindi nasusulat sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng puso ng tao, dahil nilagay niya ang bagong tipan sa puso ng mga miyembro na tinanggap ang bagong tipan. Sa Jeremiah chapter 31, prinopesiya nito na ilalagay ng Diyos ang kautusan niya sa ating kalooban at isusulat sa ating mga puso. Pagtamang nauunawaan kung ano ang bagong tipan na ito, makakapunta ang lahat ng sangkatauhan sa mundo ng tunay na kapatawaran ng mga kasalanan. Sinasabi ng lahat ng simbahan, kailangan lang nating maniwala sa mahalagang dugo ni Hesukristo na binuhos sa krus. Sa gayon, maliligtas tayo. Gayunman, hindi nila pinapaliwanag ng detalyado kung ano ang dapat nating paniwalaan, paano, at gaano tayo kailangang maniwala para maligtas. Mababaw lang nilang sinasabi, maliligtas ka lang kung maniniwala ka. Pag tinanong sila, naniniwala ka ba kay Jesus? Kahit ang mga hindi masyadong naniniwala ay nagsasabing, naniniwala ako. Ano ang sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7? Sinabi ni Jesus na dapat nasusundan ng ano ang pananampalataya natin? Ng mga gawa. Sino lang ang pwedeng pumalangit? Tanging ang mga sumusunod sa kalooban ng Ama. Dahil ang kautusan na binigay ng Diyos sa atin para sa kapatawaran ng mga sala ay ang bagong tipan. Dapat nating hanapin ang bagong tipan na ito. Sinabi ng Diyos na nilagay niya ito sa atin, kaya dapat nating hanapin ang kautusan ng bagong tipan upang magkabuhay ang tipan sa atin, tama? Kung gayon, tingnan natin kung ano ang tinuro sa atin ni Jesus tungkol sa bagong tipan na ito nang dumating siya 2,000 taong nakalipas. Lumipat tayo sa Luke chapter 22 verse 7. Dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan na sinasabi, "Humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin upang ating kainin ito." At kanilang sinabi sa kanya, "Saan mo gustong ihanda namin ito?" At kanyang sinabi sa kanila, "Narito, pagpasok ninyo sa lungsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin nyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin, na doon ay aking kakainin ang Paskwa na kasalo ng aking mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghanda." At humayo sila, at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang Paskwa.
Sa verse 19, tingnan natin kung anong tipan tinawag ang Paskwa. At siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Gayon din naman ang kopa pagkatapos ng hapunan na sinasabi, "Ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang ano? Ay ang bagong tipan sa aking dugo." 700 taon bago dumating si Jesus, ano ang pinopesya ni Jeremiah na gagawin ng Diyos sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda pagdating ng panahon? Ang bagong tipan. Pero dito, sinabi ni Jesus habang pinangingilin ang Paskwa kasama ng mga alagad niya sa itaas na silid ni Mark, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos para sa inyo." Ano ang katotohanan na mahalaga para sa sangkatauhan na nagkasala sa langit at tinapon pababa sa lupang ito? Ito ay ang bagong tipan, ang Paskwa, hindi ba? Binibigay ang katotohanan ng Paskwa ng bagong tipan. Malinaw na binanggit ni Jesus ng isa pang beses, "Dahil sa inyo." Nagkasala ang mga kaluluwa natin sa mundo ng mga anghel. Gayunman, pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating sala. Niligtas tayo mula sa kasalanan. Nakapaloob ang lahat ng biyayang ito sa kautusan ng Diyos. Patunayan natin sa Romans chapter 8. Tinubos at pinalaya tayo ng kautusan ng Espiritu ng buhay mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Wala nang ibang kautusan, maliban sa kautusan ng bagong tipan, ang makakapagpalaya sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Pinakita ng Diyos ang batas ng bagong tipan sa sangkatauhan 2,000 taong nakalipas. At sa tinapay at alak ng Paskwa, malinaw niyang sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan sa aking dugo na nabubuhos dahil sa inyo." Kahit pinaalam ito ng Diyos sa sangkatauhan, kung hindi pa rin makikinig ang mga tao sa mabuting balitang ito at di inaalala kung ang Paskwa ng bagong tipan ba ay inalis o hindi, sa gayon, mailalagay ang sangkatauhan sa apoy. Walang hanggang parusa, hindi sa langit. Ano ang katotohanan na binigay sa atin ni Kristo nang dumating siya sa lupa para ibaling ang mga yapak ng sangkatauhan sa langit mula sa impyerno? Ito ay ang katotohanan ng bagong tipan. Binanggit ang bagong tipan sa maraming bahagi ng aklat ng bagong tipan. Pumunta tayo sa Hebrews chapter 8. Chapter 8 verse 7. "Sapagkat kung ang unang tipang iyon ay walang kapintasan, gaya ng alam nyo ng mabuti, ang unang tipan ay ang tipan na tinatag ng Diyos kasama si Moises, ang lumang tipan. Hindi na sana kailangang humanap pa ng pangalawa. Ng pangalawa ay ang bagong tipan, tama? Kaya ibig sabihin, sapagkat kung ang unang tipang iyon ay walang kapintasan, hindi na sana kailangang humanap pa ng pangalawa." Verse 8. "Sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno ng araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila ihatid papalabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila hindi nagpatuloy sa aking tipan, kaya't ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan." Saan? Sa kanilang pag-iisip, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Sa makatuwid, hindi nakaukit sa mga tapyas na bato ang bagong tipan, kundi sa mga tapyas na mga puso ng tao. Tama, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. At hindi magtuturo ang bawat isa sa kanila sa kanyang kababayan o magsasabi ang bawat isa sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat
lahat mula sa pinakahamak hanggang sa pinakadakila sa kanila, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ang ginawang lipas na at tumatanda ay malapit nang maglaho. Sa verse 12 sinasabi ng Diyos, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kaya dapat magsisi at bumalik sa bagong tipan ang sangkatauhan para maligtas. Dapat silang bumalik sa kautusan ng Diyos at lumakad sa landas tungo sa langit na hinanda ng Diyos. Gaya ng naranasan natin, pag pinapangaral natin ang Ebanghelyo, may mga taong nakikinig at may mga hindi. May mga taong nag-iisip na ang buhay sa lupa ay ang lahat-lahat. Hindi nila iniisip, para sa ano ako isinilang? At para sa ano ako dapat mabuhay? At ano ang magiging kinabukasan ko? Pero iniisip nila, natatapos ang buhay pag namatay ang tao. Hindi ito ganito. Napakamaling kaisipan nito. Matapos ang kamatayan, naghihintay ang isa pang mundo sa atin. Dapat tayong maghanda para dito. Patungkol sa bagay na ito, sinabi ng Diyos, ang mga taong naghahanda para sa langit ay dapat sumunod sa bagong tipan. Ngayon na pinag-uusapan natin ang bagong tipan, may isang kwento na gusto kong sabihin. Noong unang panahon, sa panahon na naninirahan, may isang matandang propeta sa Bethel. Pagkatapos, natanggap ng isang propeta ang utos ng Diyos at pumunta sa Samaria para ihatid ang kalooban ng Diyos sa hari at mga tao. Hinatid ng tao ng Diyos na ito ang mensaheng, kung patuloy kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan at ibang mga Diyos at lalayo mula sa lahat ng tuntunin at mga kautusan ng Diyos, kayong mga sumasamba sa Diyos-Diyosan ay magdurusa ng isang bagay na nakakatakot sa isang lalaking nagangalang Josiah na isisilang sa tahanan ni David. Nang nasa daan siya para ihatid ang mensaheng ito, sinabi ng Diyos sa kanya, ihatid ang mensahe at huwag kang babalik sa daan na pinanggalingan mo o kakain ng tinapay o iinom man ng tubig doon. Kailangan bumalik ka agad mula roon. Gayunman, nakita siya ng matandang propeta mula sa Bethel nang pabalik siya at sinabi sa kanya, sa pamamagitan ng mga anghel, sinabi sa akin ng Diyos na paglingkuran ka. Nalinlang siya ng matandang propetang ito at namatay sa huli. Matapos mamatay ang propeta ng Diyos na ito, kinuha ng matandang propeta mula sa Bethel ang katawan niya at nilagay sa sariling libingan. Matapos nito, hiniling niya sa mga anak na lalaki, matutupad ang lahat ng bagay ayon sa kung ano ang sinabi ng propeta ng Diyos. Kaya pag namatay ako, ilibing ako sa tabi ng katawan ng propetang ito sa libingan kung saan siya nakalibing. Gaya ng sinabi niya, umakyat sa trono si Haring Josiah. Winasak niya silang lahat at inalis ang lahat ng Diyos-Diyosan. Hinukay niya ang libingan ng lahat ng sumasamba sa Diyos-Diyosan, dinurog ang mga buto nila at inalis sila. Gayunman, hindi niya hinayaang galawin ni Numan ang libingan ng matandang propeta mula sa Bethel. Prinotektahan siya dahil nilibing niya ang propeta ng Diyos sa libingan niya. Kinalaunan, nakita ni Josiah ang libingan at nagtanong, kaninong libingan ito? Sinagot siya ng mga tao, libingan ito ng propeta ng Diyos. Sinabi ng hari, kung gayon, ingatan ang libingang ito. Sa ganitong paraan, naprotektahan ang matandang propeta. Sa pamamagitan ng nangyari sa propeta mula Bethel, pinaalam sa atin ng Diyos na mapoprotektahan din tayo pag naging isang katawan sa katawan ni Jesucristo. Ito ay ang bagong tipan. Sinabi ng Diyos, mga kumakain ng laman ng anak ng tao at iniinom ang dugo niya, mayroon silang buhay na walang hanggan at bubuhayin ko sila sa huling araw. Binigay sa atin ng Diyos ang mahalagang pangakong ito. Tingnan natin to sa 1 Kings. Para iligtas tayo mula sa kautusan ng kamatayan, binigay sa atin ng Diyos ang halimbawang ito sa lumang tipan. Tingnan natin ang 1 Kings chapter 13 verse 1.
Dumating ang isang tao ng Diyos mula sa Huda, ayon sa salita ng Panginoon sa Bethel. Si Jeroboam ay nakatayo sa tabi ng dambana upang magsunog ng insenso. Ang lalaki ay sumigaw laban sa dambana ayon sa salita ng Panginoon. O dambana, dambana, ganito ang sabi ng Panginoon. Isang batang lalaki ang ipapanganak sa sambahayan ni David na ang pangalan ay Josias. At iaalay niya sa ibabaw mo ang mga pari ng matataas na dako na nagsusunog ng insenso sa iyo at mga buto ng mga taong susunugin sa ibabaw mo. At siya'y nagbigay ng tanda ng araw ding iyon na sinasabi, ito ang tanda na sinabi ng Panginoon, ang dambana ay mawawasak at ang mga abon na nasa ibabaw nito ay matatapon. Nang marinig ng hari ang salita ng tao ng Diyos na kanyang isinigaw laban sa dambana sa Bethel, iniunat ni Jeroboam ang kanyang kamay mula sa dambana at sinabi, hulihin siya, at ang kanyang kamay na kanyang iniunat laban sa kanya ay natuyo, anupat hindi niya ito maibalik sa kanyang sarili. Ang dambana ay nawasak at ang mga abo ay natapon mula sa dambana ayon sa tanda na ibinigay ng tao ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ang hari ay sumagot at sinabi sa tao ng Diyos, hilingin mo ngayon ang biyaya ng Panginoon mong Diyos at idalangin mo ako upang ang aking kamay ay bumalik sa kanyang sarili. At idinalangin siya ng tao ng Diyos sa Panginoon at ang kamay ng hari ay bumalik sa kanyang sarili at naging gaya ng dati. Sa daan pabalik matapos ang gawain niya, nakasalubong niya ang isang matandang propeta mula sa Bethel. Lumipat tayo sa verse 11. Noon ay may naninirahang isang matandang propeta sa Bethel. Ang isa sa kanyang mga anak ay naparoon at isinalay sa kanya ang lahat ng mga ginawa ng tao ng Diyos sa araw na iyon sa Bethel. Ang mga salita na kanyang sinabi sa hari ay siya ring isinalaysay nila sa kanilang ama. Naririnig sila, inimbitahan ng matandang propetang ito mula sa Bethel ang propeta ng Diyos sa bahay niya, tama? Verse 15. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanya, umuwi kang kasama ko at kumain ka ng tinapay. At sinabi niya, hindi ako makakabalik na kasama mo o makakapasok na kasama mo, ni makakakain man ng tinapay o makakainom man ng tubig na kasalo mo sa dakong ito, sapagkat sinabi sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, huwag kang kakain ng tinapay o iinom man ng tubig doon o babalik man sa daan na iyong dinaanan. Sinabi niya sa kanya, ako man ay isang propetang gaya mo, at isang anghel ang nagsabi sa akin, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, ibalik mo siya na kasama mo sa iyong bahay, upang siya'y makakain ng tinapay at makainom ng tubig. Ngunit siya'y nagsinungaling sa kanya. Pagkatapos nito, namatay ang propeta ng Diyos sa huli. Tingnan natin kung anong nangyari pagkatapos niyang mamatay. Verse 29. Kinuha ng propeta ang bangkay ng tao ng Diyos, ipinatong sa asno, at ibinalik sa bayan ng matandang propeta upang tangisan at ilibing. Inilagay niya ang bangkay nito sa kanyang sariling libingan, at kanilang tinangisan siya na sinasabi, ay, kapatid ko. Pagkatapos na kanyang mailibing siya, sinabi niya sa kanyang mga anak, kapag ako'y namatay, ilibing ninyo ako sa puntod na pinaglibingan sa tao ng Diyos. Ilagay ninyo ang aking mga buto sa tabi ng kanyang mga buto. Sapagkat ang salita na kanyang isinigaw sa pamamagitan ng salita ng Panginoon laban sa dambana sa Bethel at laban sa mga bahay sa mga mataas na dako na nasa mga bayan ng Samaria ay tiyak na mangyayari. Nalalaman ito ng maaga. Inilibing ng matandang propeta mula sa Bethel ang propeta ng Diyos at hiniling sa mga anak niya na ilibing siya katabi nito. At nangyari ang hinula noong panahon ni Haring Josiah. Tingnan natin ang 2 Kings chapter 23 verse 15. Bukod dito, ang dambana na nasa Bethel at matataas na dako na itinayo ni Jeroboam na anak ni Nebat na nagbunsod sa Israel sa pagkakasala, ang dambanang iyon at ang matataas na dako ay kanyang ibinagsak at kanyang dinurog ang mga bato nito. Sinunog din niya ang sagradong poste. Sa pagpihit ni Josias, kanyang natanaw ang mga libingang nasa bundok. Siya'y nagsugo at inilabas ang mga buto sa mga libingan at sinunog ang mga iyon sa dambana at nilapastangan ito ayon sa salita ng Panginoon na ipinahayag ng tao ng Diyos na siyang humula ng mga bagay na ito. Pagkatapos ay kanyang sinabi, ano yaong bantayog na nakikita ko roon? Sinabi ng mga lalaki ng lunsod sa kanya,
Iyon ay libingan ng tao ng Diyos na nanggaling sa Huda at humula ng mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Bethel. Kanyang sinabi, hayaan ninyo, huwag galawin ng sinuman ang mga buto niya. Kaya't hinayaan nila ang mga buto niya kasama ng mga buto ng propeta na nanggaling sa Samaria. At ang lahat din ng mga dambana sa matataas na dako na nasa mga lungsod ng Samaria na ginawa ng mga hari ng Israel upang galitin ang Panginoon ay pinag-aalis ni Josias at ginawa sa mga yaon ang ayon sa lahat ng kanyang ginawa sa Bethel. Alam ng matandang propeta mula sa Bethel na matutupad ang lahat gaya ng dumating ang propeta ng Diyos at nagpropesiya. Lilitaw ang isang lalaking nagngangalang Josiah at mawawasak ang lahat ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan sa dambana ng Bethel. Kaya sinabi niya, pag namatay ako, ilibing ako sa libingan ng propeta ng Diyos. Ganoon na protektahan nagligtas ang libingan niya. Isang kaso ito kung saan naprotektahan ng isang tao ang katawan niya gamit ang katawan ng patay na propeta. Sa pamamagitan ng insidenteng ito na nangyari sa Bethel, pinaalam ng Diyos na pwedeng maprotektahan ang mga katawan natin sa katawan ni Kristo sa hinaharap. Nakapaloob ang katotohanan ito sa John chapter 6, verse 53. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may ano? Buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Sinabi ni Jesus, ang kumakain ng laman ni Jesus at umiinom ng kanyang dugo ay mananatili sa akin at ako sa iyo. Kung hahantong tayo sa estadong ito, mabubuhay tayo magpakailanman nang di natitikman ang kamatayan. Binigay ni Jesus sa atin ang mahalagang pangakong ito at gumawa ng tipan para dito. Anong tipan ito? Ito ay ang bagong tipan. Tingnan natin muli ang verse 56. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y sa kanya. Kung paano ang buhay na ama ay nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa ama, gayon din ang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabanggaling sa langit, hindi gaya ng tinapay na kinain ng inyong mga ninuno at sila'y namatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Para mabuhay tayo magpakailanman, nilagay ng Diyos ang lahat ng lihim ng kapatawaran ng mga kasalanan at buhay na walang hanggan sa katotohanan na tinawag na bagong tipan. At pinaalam niya sa atin na pwede nating kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang dugo niya sa pangingili ng Paskwa na nasusulat sa Luke chapter 22, hindi ba? Nasa bagong tipan tayo. Isa itong labis na kagalakan. Pinangako ng Diyos na mapapatawad tayo sa lahat ng salang nagawa natin sa langit. Ang tunay na kautosang ito, na pinalaya tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan, ay ang kautusan ng bagong tipan. Muli nating iukit ito ngayon sa ating mga puso. At huwag tayong mabigo sa pagbibigay ng walang hanggang pasasalamat at papuri sa Elohim na Diyos, Diyos Ama at Diyos Ina, sa pag-aakay sa atin sa bagong tipan. Sinasabi ng Biblia, ang mga kasulatan ay makakapagturo sa atin tungo sa kaligtasan. Habang inaaral ang mga kasulatan, nalaman natin na dapat mangilin tayo ng bagong tipan, hindi ba? Umaasa ako na magiging mga dakilang manggagawa kayong lahat ng bagong tipan, mga manggagawa ng ebanghelyo na sinusunod ang bagong tipan na ito ng mabuti at ginagabayan ang sangkatauhan sa kaligtasan hanggang dumating ang Diyos. Dito, gusto kong tapusin ang salita ngayon. Maraming salamat.